Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today is September 14, 2021. So time check na natin is 2:28 PM na. So ayan, medyo nalita naman tayo ng ating pag-vlog. Kanina, namili lang tayo, nag-grocery na naman tayo ng ating mga kailangan dito sa ating sari-sari. So, yan, kung nakikita nyo, ayan, dalawang plastic yan, guys. So, hindi lang tayo nakapag-vlog agad-agad dahil sa dami ng ating mga gawain. So, ngayon, hindi pa rin tayo tapos. Ayan, siningit pa lang natin ang ating pag-vlog for today para naman meron tayong update bilang sari-sari at bilang mamshi para naman mayroon tayong update for today sa ating mga kaganapan for today. Ayan. At sa mga single parent at single mom na katulad ko at single ko, syempre. Ayan. Kumusta po tayong lahat dyan? Ayan. So, diba, napakainit. Nakita nyo naman, nagpupunas na talaga ako ng pawis. Ang init. So, yun guys, kung parang kailan lang sobrang stress ko sa aking mga copyright mga videos na na-copyright. Pero ngayon, heto na naman tayo, naka-smile. Pero kani-kanina lang ito. Kani-kanina lang. Bago tayo mag-start itong video na to, mga 10 minutes pa lang na nakakalipas, stress na naman ako dahil sa ating kapitbahay na nag-visit ako, diba? Hindi yan mawala sa atin bilang sari-sari at bilang mga kapitbahay ang ating stress sa araw-araw. Kasi guys, at kung bakit, ikukwento ko mamaya sa inyo. Kaya, stay lang kayo dyan. Kung hindi, lagot kayo sa akin. Guys, isi-share ko muna sa inyo ang aking napamili. Ayan, ayan. So, meron pa tayong mantika. Ayan, bumili naman tayo ng isang taling mantika. At ayun ang ating mantika na isang tali. So, kung napansin, yung isang tali niyan guys, na-repack ko na siya. Nailagay ko na sa mga bote-bote. So, yung isang tali dyan, ayan, bago na naman. Sabi ko nga sa inyo, diba, kailangan ko mag-stock din ng mantika bukod sa ating mga sigarilyo na paunti-unti. At dahil masikip nga dito sa ating sari-sari store, so, hindi natin mabuo na pag-stock. Wala tayong stock room para sa ating mga stock na mga paninda. So, yan, mahirap pa kasi pag nagtaas. So, please, magtaas man siya, guys. Kahit pa paano nakapag-reserve tayo. So guys, bubuksan muna natin kung ano itong laman nito. What inside the plastic? So, ayan guys, meron tayong tatlong rim na Marlboro. Ayan, unti-unti mag-i-stock tayo ng tatlong rim na Marlboro. Ay, unti-unti mag-i-stock tayo ng mga Marlboro. Kung yung sabi ko dati is kahakaha lang muna ako para hindi ma-stock ang puhunan. Pero ngayon, kailangan na natin mag-stock ng paunti-unti dahil nga magtataas na ang Marlboro, ang mga sigarilyo, hindi natin alam kung kailan umpisa dahil nga berber na. So, yan. Ang ating Marlboro Lights ay isang rim lang muna ang binili. Pero siguro bukas guys, baka everyday pag nakabenta-benta tayo, bibili tayo ng paunti-unting mga Marlboro kasi mahirap galawin ang ating savings dahil yung savings natin is may pinaglalaanan na, so kailangan kung ano lang yung kita dun sa ating tindahan, yun lang ang gagamitin natin paikot-ikot. Ayan. Tapos kalahati lang ng guys, mga 5 pieces lang na kopi ko black dahil may mga stock pa tayo dyan. Tapos ang ating kopi ko blanca, syempre ang ating mabenta rin, number 1 sa ating mga kape. So, tapos ayan ang ating tig-isang star wax lang, yan, at saka isang sound box kasi hindi naman to fast moving sa akin, kaya pa isa-isa lang. So, tapos apat nito guys na Argentina 150 milligram 150 yan, grams apat na 150 grams. Tapos yung ganito guys, ayan, tatlong San Marino na maliit na yellow at saka isang pula. Tapos kaysa yun, no, yung nata de coco lang, yan, number 1 din mabenta sa akin na hinahanap-hanap lagi ng mga halos 1 week ako hindi nakakabili na yan. Wala na ako stock dito na hindi malamig. So, madalas mas mabenta kasi hindi malamig dahil ang benta ko ng hindi malamig piso. Pag malamig siya,
is 2 pesos. Para kuryente man lang natin. Tapos ito, ano naman ang ating bubuksan? What's inside the plastic? O, diba? Kita na siya. What's inside the plastic? So, yun guys, ang ating mga Tommy. Ayan, 10 pieces na Tommy. Ayan, dahil wala na tayong ganito. Kaya kailangan natin bumili ng 10 pieces. Ayan, Tommy, Tommy, sweet corn, Tommy, sweet corn. Ayan. 10 pieces. Tapos ang ating cheese club. Ayan, wala na rin tayong ganito. Simot na simot as in. Ayan, cheese club kayo dyan. Cheese na club ta. Ayan, 10 pieces din. At saka guys, na spicy bulaloy, mga cup noodles guys na iba-ibang flavor. So wala na tayong, 3 pieces na natira natin ganito. So talagang hindi tayo bumili muna dahil nga hinihintay ko maubos yung mga stock ko dyan. Kasi nga hindi naman talaga fast moving sa akin na mga cup noodles. Ayan, iba-ibang flavor. So guys, may sotanghon. Ayan, meron din naman siyang seafood. Meron din tayong batchoy. Ayan, seafood ulit, sotanghon ulit. At spicy bulalo. Ayan. Tapos ang ating pop rice. Ayan, 3 balot nito, pop rice. Ayan pa yung isang balot. Ating number 1 na nabenta ang ating lollipop lips. Ayan, lollipops. Ang kagandahan ito guys, kaya ganito yung binibili ko na per balot. Yung kasi meron siyang karagdagan kita na 17 pesos. Bali 47 na isang balot nito. So doon pa lang may kita na tayo. So tapos ayan guys, so bali 67 lahat. Pero tayong karagdagan kita na 17 pesos. Ayan, tapos ang ating pasit kanto, sweet and spicy. Ayan, karagdagan lang ito guys. So, tapos ang ating eggnog, ayan, karagdagan lang din pero paubos ng ating eggnog. Ayan, so bumili na naman tayo ng isang balot. Ayan, nakuha lang ka ng macho. So yan guys, welcome back po. Yan, nakapag-ayos na tayo ng ating mga napamili. Naayos na natin. So time check na natin ulit is 3:34 PM na. Ayan. So yun guys, mag-i-start na ulit tayo ng ating share for today guys. Kagaya ng ating mga sigarilyo. Ayan. Kung sabi ko nga kanina is bumili ako ng 3 rim nito. So kasi baka by this week or next month or week or ewan baka kasi magtaasan ng ating mga sigarilyo. Sabi nga sa mga balita, mga chismis ang Marlboro daw ang unang magtataas. Ayan, ang Marlboro Red. Kasi alam mo na tayong mga Pilipino sa kung alin ang mabenta, yun talagang unang-una nilang tinataas, diba? Ang mga Pilipino ganun talaga ang ating estilo. So yun nga guys. So if in case man na magtaas ang ating mga Marlboro, ayan, kung magtaas man itong ating mga Marlboro, kung may stock tayo, halimbawa ang Marlboro is 8 dito sa amin. So kung magiging 9 man tayo pagtaas nito, at least karagdagang kita na rin natin yun, diba? Doon lang tayo babawi. Kung magna 9 pesos tayo, ayan, doon tayo babawi ng ating kita. Kasi nga, sasabay natin sa pagtaas niya. Yun kasi ang mga estilo ng iba dyan, nag-stock ng marami para pag tumaas, taasan din sila ng presyo, doon sila bumabawi rin ang kanilang kita. Ganun din naman yung ibang mga groceries guys. Hindi lang mga sari-sari store ang gumagawa niya, kundi mga grocery. Ayan. So, ito rin ang ating Marlboro Lights. Hindi natin alam baka isa, dahil nga pangalawa rin sa mabenta ito sa mga sari-sari o kahit saan man. Ayan. Siguro ito yung kasabayan lang na magtataas ng ating Marlboro Red. So, yun nga. Kung bawat benta lang natin ay mapupunta na lang dyan. Siguro sa araw-araw magpapabili na lang ako sa aking anak ko. Bibili na lang ako ng kahit isang rim para naman makapag-stock tayo. Kasi guys,
hindi natin pwedeng galawin kung ano man merong savings tayo, hindi natin pwedeng galawin kasi nga kung ano lang yung mga bilang sari-sari owner kasi guys, iba-iba tayong mga technique. Ako naman, kung ang technique ko, kung meron man tayong mga savings, hindi natin yan pwedeng galawin kasi yun nga, kaya nga tinawag siyang savings dahil may pinaglalaanan. So yun nga guys, tapos itong ating mga sari-sari hayan, pinapaikot lang natin. Dito kami kumukuha ng lahat sa sari-sari store namin. Sa sari-sari store ko dito ako lahat kumukuha pagkain namin. Ayan, tapos yung sa mga Gcash or mga basta sa sari-sari guys, ito lang ang aking kasi nga bukod-bukod ang benta ng aking mga paninda, bukod ng Gcash, bukod din ang aking wifi. Sa wifi naman ako kumukuha ng pantuition ng aking anak sa Facebook wifi. Yun nga, na-vlog ko na yun dati. Kung regular viewers ko kayo, alam nyo na yun. So yun guys, mag-start na tayo sa ating sharing for today tungkol dito sa aking kapitbahay. Ayan guys, ito nga sa kapitbahay ko kasi meron kasi ang kapitbahay dito na nagpapaboard. So ibig sabihin hindi siya dyan naka-stay at hindi siya dyan nakatira. So paupahan niya yung buong bahay dati buong bahay yan. So ngayon is dinidivide niya per kwarto para siya, kasalukuyan nga ginagawa yung CR. So, para magpa-bed spacer siya. So, minsan lang siya nandiyan pag mga maniningil siya ng mga upa ng mga borders niya. So, yun guys, one day kasi, siguro 2 weeks ago, nabalitaan ko at may nagsabi sa akin na borders niya na isa na dahil nga at unti-unti na alalaman ko yung ugali ng may-ari dahil nga siyempre bili ng mga borders kasi niya dito lahat nagbibilihan sa akin, madalas silang bumili rito sa akin sa tindahan. Siyempre nagkukwento sila about sa ugali ng may-ari na kesyo raw meron doon na borders niya na ayaw daw ipagamit yung kanyang advance. So kung tutuusin guys, wala naman akong pakialam doon. Ang pakialam ko lang dahil may kunento sa akin na isa niyang borders, lalaki pa at dati rin niyang ka-business, ka-partner sa business, at kaya kumbaga ang turing na nitong lalaki na to hindi na iba sa kanya. Kaya lang dahil nga 'di ba may mga tao talaga na mukhang pera na sinasamba ang pera dahil doon. Tapos kinukwento niya yung ugali nito na may kasamaan din pala ang ugali niya guys. Hindi lang kasamaan, talagang masama ang ugali, 'di ba? Kasi hindi lang maniniwala pa ako guys kung isa lang ang nagsabi sa akin sa ugali niya. Kaso lahat ng mga borders niya sinasabi na ganun ang ugali. Kaya isa-isa silang nag-aalisan. So ito guys, ang nalaman ko guys, last mga 2 weeks ago, na sinabi nitong borders niya, sinasabi ko na sinabi raw niya dito nitong may-ari, nung paglipat nila dyan, na sinabi raw nitong may-ari na huwag kayong bibili dyan sa tapat mahal dyan. O diba guys, sino matutuwa? Parang yung dugo ko guys gustong bumulwak sa galit. Gusto ko siyang sugurin, gusto ko siyang pag nakita ko. Kaya lang kumbaga sabi nga nila, tayo nakakaunawa, tayo na lang magpasensya, tayo na lang magtimpi. Nagtitimpi ako hanggat kaya ko. Ganun ang ugali ko. Pero pag sumabog ako, wala akong pakialam dyan. Yan, ganyan ang ugali ko guys. Mabait ako, hanggat mabait, titimpihin ko yan, magtitimpi ako. Pero iba talaga ako pag sumagad ako. Kanina, nung isang araw, diba dahil nga nagpapagawa siya ng CR dyan, 2 tao lang ang gumagawa. Pinapagawa niya yung mga CR kasi papagawan daw niya ng 3 CR. Yung isang araw, kausap niya yung gumagawa, naka-video call pa niya, nandito sila sa harapan ng tindahan ko. Na inuutosan niya na kumuha muna dito ng mamimerenda nila dahil nga wala siya at hindi siya makakapunta. Siguro gabi na siya makakapunta. So, naririnig ko pa, sabi pa kayo sa akin, pakibigyan mo muna yun ng mamimerenda nila, babayaran ko mamaya. So, yung mamaya na yun, hindi ko alam kung mamaya o bukas ba. So, nag-expect ako hanggang gabi. So, yun, binigyan naman niya hanggang gabi. Dahil pumunta siya ng gabi. 'Di ba? Sa ganung paraan, guys. 'Di ba?
utang na loob mo na sa tao na pinautang mo yung mga helper niya, ay yung mga tao niya. Pinautang mo na merenda na habang wala siya. Malaking utang na loob mo na yun sa tao, guys, na kagaya ko. Dapat utang na loob na niya sa akin. Ano yun? Yun guys, may bumili lang. So, naubos na naman tayo sa ating kwento. So, nandito na tayo sa isang banda ng bayan ating kwento. So, ito. Yun nga. Simula kahapon, kumuha ulit ng mga trabahante niya. Yung dalawa, ng merenda rito. Mula kahapon ng umaga, sabi niya, te, kukuha ulit ako ng merenda. Para kasi Maricel magbayad, sabi kong ganun. Oo, kasi Maricel ang pangalan ng may-ari. Okay, binigyan ko hanggang hapon, merenda nila, kumuha ulit. So isang klase lang kinukuha nila, guys. Lemon na malaki, Hansel isa, at saka Skyflakes na isa. Ang Hansel ko kasing bentahan ko rito is 8 pesos. Ang Skyflakes ko plain is 7 pesos. So yun, ganito guys. Paano niya masasabi sa mga borders niya na mahal ang paninda ko? Diba? Isang beses lang siya bumili rito, guys, para sabihin niya sa akin. Simula lang nung nakilala ko siya, dahil papunta-punta siya rito, na ipapaupan na nga niya yung bahay na yan. Dahil simula, tumira ako dito, naka-stack yung bahay, walang nakatira. So yun, doon ko lang siya nakilala. Akala ko naman matinong tao. Akala ko naman pagkabait-bait. Siguro 1 time or 2 times lang siya bumili rito, mga ilang piraso lang. Paano niya masasabing mahal ang paninda ko? Diba? Kung tutuusin, guys, pwede ko siyang i-demanda, pwede ko siyang ikasuhan, at pwede ko siyang ireklamo sa barangay sa ginawa niya sa akin paninira. Dahil ako, guys, hindi ko ugaling manira sa kapwa ko. Lalo na, hindi naman ako ginagalaw ito. Bakit ko sisiraan? Yun, ang kwento ng mga borders is merong borders na hindi raw niya pinagamit ang advance. So, kung nagkikipit ka pa, wala ka palang pambayad, magtiis ka, mapipilitan ka magbayad o umutang kahit kanino. Ganun siya, guys, ang ugali niya. Tapos, ultimong kuryente, kinukwenta niya, ultimong washing, kinukwenta niya, pag-washing ng kanyang border. Samantalang, 1 time lang niya nakitang gumagamit ng washing. Dagdag na raw ng 1,000 para doon sa washing. O, diba? Sino kaya sa amin ang mahal? Diba? Ang ugali niya, swapang na, kaswapangan na sa pera, masyado siyang swapang, masyado yung sinasamba ang pera niya. Ganun ang ugali niya. Kung tutuusin, wala akong pakalam sa mga pinagagawa niya sa mga borders niya, kung ano man mga ugaling pinapakita niya, huwag niya akong pakilaman. Dahil ako'y nananahimik, huwag niya akong siraan. Huwag akong mapuno. Talagang irereklamo ko siya sa barangay at talagang papatulan ko na. Nabubista. Kanina pagkabayad niya, binigay ko ang sukli sa 1,000. Pagkabigay ko ng sukli, sabi niya doon sa 2 batang nakatambay sa harapan ng tindahan, Toy, bili mo nga ako doon ng Hansel ko, diba, insulto. Paparinig pa niya sa akin na nagpapabili siya ng Hansel sa ibang tindahan. Samantalang may Hansel ako at nakakakalagay doon sa listahan na Hansel ang kinuha ng tao niya. Diba? Napaka-insulto. Bisit talaga ako. Wala man lang pasalamat. Salamat ha. Pinautang mo yung mga tao ko kahit wala ako ha. Samantalang hindi talaga ako nagpapautang at nakapaslo dito na bawal ang utang. Kakalokat Talaga na-stress ako, guys. Sobra na-stress ako. Nagigigil talaga ako. Marinig ko lang yung boss niya, talaga nabubisit ako. Wala akong problema sa mga kapitbahay, guys. Kasi sabi ko nga, swerte ako dito dahil walang nakikialam, walang chismosa ng mga kapitbahay, walang takilamera. Tangin siya lang, guys. Masaklap pa, hindi ko siya kapitbahay, kundi pinapaupa niya yung bahay na yan. Napakayabang style, mukha naman ewan. Sabi nga ng anak ko kanina, daw niya ako, kaya daw niya nagbabahay-bahay na humingi ng tulong. Mukha naman siyang ganun mukha siyang wala. Buti pa nga yung mga itsura ng mga namamalimos. Kahit pa paano, di ba? Siya talagang mukha siyang yung mga paninda niya ng gulay, mahal din Tapos sasabihin niya, mahal daw ang paninda ko. Sige nga, patunayan niya kung gaano kamahal ang paninda ko. Shit siya. Diba? Nakakaloka. Nagigigil talaga ako. Hindi ko lang alam kung mamaya babalik pa siya dyan dahil
Pag dito siya dadaan sa tindahan, halos hindi nga siya makatingin ng diretso kasi parang alam niya sa sarili niya na may ginawa siyang mali. Diba? Hindi ko naman siya ginagalaw para siraan niya ako. Diba guys? Kayo nga guys, mga kasari, hindi ba kayo manggigigil? Kung kayo lumagay sa kalagayan ko, diba? Nakaka-stress. So, para sa akin guys, hindi mo kailangan manira ng kapwa mo, diba? Pero na lang siguro kung inggit ka te. Diba? Siguro, parang napakahalata naman na naiinggit siya. Diba? Kasi nga, doon sa pinapakita niya, kahit nasabihin mo hindi man yung personal sa'yo. Tapos kanina guys, di kanina nagbayad nga siya, nagtanong siya, teko magkano utang ng mga nakuha ng mga tao ko. Sabi ko, 127. Patingin nga tayo ng listahan. Diba? Parang diskumpiyado siya. Kinuha lang naman ng mga tao niya. 3 lemon na malaki is 25 pesos. 3 pirasong skyflakes, 21 pesos. 3 piraso na 3 piraso na Hansel, 24 pesos. Diba? Computin nyo. 120 lahat. Ang nakuha. Lahat-lahat. So, ito. Nung pag-abot ko sa kanya ng listahan, dahil nasa kapirasong papel lang yung kanya dahil nakabukod nga, sabi ko 127, kasama yung bote dito na dahil hindi pa nasa uli ni Rio, yun nga yung gumagawa niya na isa, na Rio ang pangalan. Hindi pa yan sinauli yung bote nito kahapon na lemon. Kaya sinama ko doon sa listahan, 7 pesos. Kasi, kung tutusin, nagpapadeposit talaga ako ng bote rito. Pero lang dito, sa mismo mga kapitbahay ko, hindi ko talaga pinapadeposituhan. Dahil kapitbahay ko lang naman sila mismo, madali lang. Pero kung pangatlong bahay na, hanggang pang-4, ayan, mga sunod-sunod na, yan, hindi na ako nagpapahiram talagang bote. Ayan. Minsan nga kahit kapitbahay ko talaga, hindi ko talaga pinapahiram, dinideposituhan ko pa. Kasi ayaw ko yung ako maghahabol ng bote. Diba? Sa bote pa lang, kung mawawala na, lugi ka na sa isang bote na soft drinks kasi magkano lang naman ang tubo natin, mga sari-sari sa bote. Diba? So, ganito, kanina. Jadi, tinignan niya mabuti yung listahan. Ang tagal niya dyan, nakatayo sa harapan ng tindahan. Maya-maya sabi niya, sige te, balik ako. O diba, kung tutuusin guys, pwede naman niyang iabot na lang yung bayad. Te, sige, bayaran ko na muna. Pwede naman na kung ibalik yung bote, babalik ko rin sa kanya 7 pesos. Diba? Sige te, tapos mga siguro isang oras pa bago siya bumalik na nagbayad siya. Nagbayad siya te. Sabi pa niya, parinig pa niya sa mga tao niya. Sumisigaw siya kasi malakas ang boss niya. Hay, bayaran ko na dito yung mga nakuha niyo ha. Sabi niya gano'n. 1,000 ang pera niya inabot sa akin. Te, bayaran ko na, sabi niya. No, hindi ako naimi kasi nga naiinis ako dun sa paninira niya sa akin na mahal daw, huwag daw bibili rito mga borders niya at mahal daw ang paninda ko. Diba? Patunayan niya kung mahal ang paninda ko. Siya nga, sige nga, na napakaliit ng kwarto, paupa niya ng 2,835. Tapos, bulok pa ang bahay, bulok pa ang bubong, bulok pa ang CR, 2,800. Tapos, hindi pa siya, sino kaya sa amin dalawang mahal? Sige nga. Tapos, hindi pa niya ipagamit yung advance ng tao, ng borders niya. Samantalang, syempre, hindi naman lagi-lagi may pambayad na upa ang borders. Syempre, nangyayari din na nagigipit. No, yung lagi lang natin tatandaan, yung paninira sa kapwa, ay yun ang katunayan na nainggit ka, diba? Para sisiraan mo isang tao na hindi mo naman kilala, sisiraan mo sa ibang tao, diba? Kilalang, buti sana kung pinaparami mo ako, diba? Anong dahilan? O diba? Edi, nagpapatunay lang na talagang inggit ka. Yun lang guys, ang taong inggitera ay walang pa tutungo ng buhayan ng tatandaan. Kung meron ka man ngayon at kung nasa taas ka man ngayon, darating ang araw, babawiin niya ng taas yan sa'yo. Dahil sa ugali mo. Kaya kailangan maging patas sa kapwa-tao. Ano pa bang ginagawa niyang ganun? Diba? Panlalamang sa kapwa yung paninira sa kapwa. Kasi lalo na hindi ko naman siya kaano-ano. Never ko naman siyang nakilala. At dito, nakakausap ko lang naman siya dati dahil bumili siya ng 2 beses dito. Yun lang. So tapos para siraan niya ako. Eh di nainggit siya. Siguro nainggit siya sa bahay ko, sa tindahan ko dahil maraming laman.
Diba? Matara siya, hindi ko alam. Sabi nila, nagtitinda nga doon ng gulay. Mahal din naman ang tinda niyang gulay. Bumili ako dati sa kanyang talong dito. Hindi lang pakikisama, kahit mahal, binili ko. Anong dahilan para sabihin niya, mahal ang paninda ko, diba? So, yun lang guys. So, thank you for watching guys. Hanggang dito na lang ang share ko for today dahil nai-stress ako sa aking mga kwento. So, pasensya na rin at maraming salamat sa pakikinig sa aking mga kwentong buhay. So, yun guys. Thank you for watching. Bye-bye!